Hi guys, it's me, Randy Ubal, your Filipino teacher here in Thailand. And for today's video ay sasagutin ko yung isa sa mga most frequent questions ng aking mga subscribers o ng aking mga followers. Eh, parang dami-dami naman. Pero tinatanong talaga nila kasi, bakit daw ako nag-Thailand? Actually, nasagot ko na to. Oo, nasagot ko na to sa mga previous vlogs ko. Pero ngayon, sasagutin ko siya habang ako ay nag-skincare routine. Kasi wala akong magawa talaga. Oh, ito pa rin gamit ko, guys. Ayan, Eskinol. Oo, may Eskinol dito. In-order ko siya sa sa isang Filipino store dito. Filipino store dito sa Thailand. Actually, meron akong parcel galing sa kanila. Hindi, kakarating lang. Ito siya, oh. Ayan. Galing sa, anong pangalan ng store? Dito na talaga ako umu-order ng ng skincare ko. PH Goods by CH&M. Very responsive po si ate. Lalo pag nag-chat ako sa kanya na bayaran ko na yung ganito, ganyan. Sinisend ko kasi yung receipt, binabayaran ko na kasi ahead of time. Kasi yung mga courier dito or yung mga nagde-deliver, hindi kayo magkaintindihan. Mostly sa kanila, hindi sila nakakaintindi ng English. Kaya binabayaran ko na lang para kahit di nila ako tawagan, ihagis na lang nila dyan sa ihagis na lang. Lagay na lang nila dyan sa gate or dun sa, sa mailbox kung maliit man yung, yung parcel. So, let's go back to the question. Okay, so, bakit ba ako nag-Thailand? Actually, sinulat ko yung mga rason kung bakit ako nag-Thailand. Kasi, sabi ng iba, okay ka naman na sa Pilipinas, okay naman na yung sahod mo, o okay naman po yung sahod ko nung nasa Pilipinas ako, enough naman na para sa akin at para sa pamilya. Sa pamilya ko. Pero, para sa akin not enough pa rin talaga. Kasi I'm not getting younger anymore. Hindi na ako bata. So, kailangan ko na rin mag-save para sa sarili ko. Kailangan ko na rin mag-save or mag-provide para sa family ko. Though, Filipino tayo, alam naman natin yun, di ba? Very family-oriented tayo. So, kailangan nating tulungan yung magulang natin, mga kapatid natin, ganun, di ba? So, bakit ba ako nag-Thailand? First, guys, yun nga, yung sabi ko kanina, hindi po enough yung kinikita ko sa Pilipinas. Kaya pumunta po ako dito sa Thailand. Naisipan ko pong mag-Thailand noong 2020, nung kasagsagan po ng pandemic. Ang dami-dami ko pong iniisip, overthinking, ganun, wala po akong peace of mind. Napag-isip-isip ko na, bakit kaya hindi ako mang-ibang bansa? So, napaisip ako during that time. Though napaka-risky talaga kasi nga pandemic, 'di ba? May virus, may COVID-19. Pero naisip ko yun, guys. Naisip ko na mag-Thailand. Thailand talaga yung unang pumasok sa isip ko. Though during that time, nag-a-apply na ako sa US. Nakapag-start na ako, meron na akong agency, registration fee ba yun yung registration fee, ganun yun, nakapag-send na ako ng bayan. Na-interview na rin ako, kaso, ayun nga, kailangan ng madaming pera. So, I opted to go to Thailand. So, ayun, not enough salary. Hindi enough yung salary ko. Yun na nga. Next is, dahil sa pressure. Na-pressure po ako during that time. Kasi para bang feeling ko I was left behind. Ay wow, madrama yan. Oo, parang left behind na ako kasi yung mga kasabayan kong graduate, gaganda na ng mga trabaho nila, ang lalaki na ng mga sahod nila. Tapos ako na lang talaga, as in, promise, ako na lang po yung nahuhuli. Yes, ako na lang po yung nahuhuli. Ako na yung pinakamaliit ang sahod. Parang pag na-pressure ako, alam niyo yun, guys, nafe-feel niyo ba ako? Alam ko nafe-feel niyo ako kasi ganun din kayo. Mostly sa mga teachers dyan or kahit na hindi mga teachers na nanonood dyan. Minsan nafe-feel natin yung ganung feeling. So sabi ko, siguro kailangan ko na ring mag-out sa comfort zone ko para hindi ko naman feel yung ganung feeling. Ganon. Though hindi naman maganda yung ganon na pakiramdam na kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Hindi po maganda yun, ha. Huwag niyo po akong gayahin. Pero hindi ko alam, basta
pinush ko na lang yung sarili ko na, okay. Para hindi ako makaramdam ng ganun yung nahuhuli na ako. Punta na lang ako sa Thailand. Punta na lang ako sa ibang lugar na hindi ko sila nakikita, ganun. Sorry guys. Okay, ayan, very effective po ito. Salamat pala sa nag-recommend. Shout out kay Auntie, kay Teacher John Claire sa Vietnam. Ayan, nasa Vietnam na siya. Congratulations. I miss you, Auntie. See you soon. Ayan, so siya yung nag-recommend. Okay, so let's go back. Nasaan na ba tayo? Number 4 is Restless. Ayan. Ay, ito pala. Hindi pala. Ayan, so ginagamit ko. Lagi po akong nagsa-sunscreen kasi essential po yan dito sa, need po talaga dito sa Thailand. Fairy Skin, SPF 50++++. Ayan, so ito po yung lagi kong ano. Hindi na ako naglalagay ng kung ano-ano. Ito lang talaga. Enough na sa akin ang mag-toner and then sunscreen. Yun lang. Hindi na ako nagpa-powder or nagpa-foundation. Unlike before, nagpa-foundation talaga ako. Pero ngayon, ito na lang. Enough na sa akin. Okay, so number 4 or number 3 is Restless. Ayun na nga, Restless. When I say Restless, parang wala pa akong pahinga nung nasa Pilipinas ako. Parang lagi akong pagod. Dami kasing ginagawa. Sorry. Pero totoo, daming ginagawa during that time. Lalo na online pa noon. Ganon. So, nag-module. Parang bang napagod na lang ako. Parang gusto ko na lang sumuko. Ganon. Ayoko na lang ganitong trabaho. Nakakapagod, ang dami-daming ginagawa. So, ayun. Sabi ko, mag-try naman ako ng iba. Yung hindi ko ma-feel yung pagod. Ngayon, hindi ko talaga na-feel. Hindi ko talaga na-feel yung pagod. Parang nawala na sa vocabulary ko yung word na yun, yung pagod. Alam mo yun? Napapagod na lang ako kapag feeling ko walang nagmamahal sa akin. Okay, so yun, Restless. And then, last is, ito yung panghuli. Gusto kong mag-explore. Yun yung gustong-gusto ko talaga mag-explore ng ibang bagay. Gusto kong mag-explore talaga ng ibang bagay. Paano ba yung buhay sa Thailand? Nag-curious na talaga ako noon pa. Kasi ang dami-dami kong mga kakilala na nandito. Oo, na sinasabi nila maganda daw dito. Kunti lang daw yung workload. Tapos hindi daw nakaka-stress, ganun, may peace of mind. So, nag-try ako and then, tama naman sila. Takot ako nung una na mag-explore, pero nung nandito na ako, parang, nasanay na lang ako na, hindi na ako na-surprise kasi nga, nasa Pilipinas pa lang ako, nanonood na ako ng mga vlog, lalo ng mga teachers na vlogger dito. And then, ayun, I found out na tama nga sila. So, ayun guys, yun lang yung mga reasons. And tapos na tayo mag-skincare. So, kung may mga questions kayo guys, kung gusto nyo talagang pumunta dito sa Thailand, mag-comment lang kayo. I-follow nyo ako sa aking mga social media accounts, sa FB page, or sa IG, sa TikTok, at sa YouTube. Ayan, mag-subscribe kayo. Kung gusto nyo talaga, I will try my best to answer your questions. Pero, hindi ko kayo matutulungan sa pera kasi wala ako noon. Okay, see you lang guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!